So mga kabarkoy, ang bagong-bagong Poco X8 Pro Max at madaming mga nagkakagusto dito. Dahil nung nilabas ko yung aking after 1 month full review nitong phone na to, madami agad nag-request ng Extreme Gaming Test. And dahil malakas kayo sa akin, ito na yung ating Extreme Gaming Test. Na kung saan maglalaro kami dito ng tuloy-tuloy at walang humpay dito sa 10 high demanding graphics game na to, na kung saan nakasetup sa pinakasagad na settings kada game para malaman yung overall performance ng device na to, kung may init ba, optimized na ba, and also kung makunat ba yung battery. Kaya kung interesado kayong bilhin itong ating Poco X8 Pro Max at gamitin to sa balagbagang gaming, tara, samahan nyo akong isa lang at pag-usapan itong device na to. Okay, quick review lang tayo sa specification ng device na to para sa mga hindi pa aware dyan or hindi na panood yung full review natin about dito. Bale, ginamitan to ng Dimensity 9500S. And the same sa Pro version nito, which is the Poco X8 Pro, bagong chipset lang din ito. And actually, ito ay parang improved version or medyo tweak version ng Dimensity 8400 Plus na one of our favorite chipset nung 2025. And actually, okay yung nakuha natin performance doon, kaya malaki din yung inaasahan ko or malaki din yung expectation ko sa phone na to pagdating sa balagbagang gaming. Then pagdating naman sa battery nito, meron tayo ditong 8,500 mAh power battery capacity. And sa testing nito, malalaman din natin kung totoo nga ba talagang makunat yan at hindi lang just a number. At syempre, bago namin simulan yung Extreme Gaming Test, ito yung mga preparation na ginawa namin. Noong una, chinarge namin yung device up to 100%, matic yan. Yung internet connection nga pala na gagamitin namin dito is itong Wi-Fi. Hindi kami makagamit ng mobile data dahil nagloloko-loko yung kanyang mismong connection dito sa area, which is magre-result sa hindi accurate na pag-record ng FPS natin kada game. So, gagamit nga rin pala kami dito ng timer para matrack kung ilang oras na tayo naglalaro, and also meron din tayo ditong temperature na kung saan pwede nyong i-check kung ano yung temperature habang nilalaro namin yung specific game. And sinetup din namin sa 75% yung brightness ng device na to, and then 50% naman sa kanyang volume, and yan yung pinaka magiging default settings natin sa lahat ng game. And with that said, tara, simulan na natin yung ating Extreme Gaming Test. Okay, simulan natin sa mga bigating titles, which is yung ating mga AAA games. At simulan natin sa most requested din nyo madalas, which is itong Where with Smith. Pagdating dito, sinetup lang namin siya sa pinakasagad na settings niya, which is isa lang, at yan yung ating high frame rate. Wala pa tayong maximum settings ito, which is yung ultra or extreme high frame rate. Kaya pagdating sa kanyang mismong FPS na nakuha natin sa game, is nasa 30 to 32 FPS lang yung nakuha nating maximum FPS dito. And nag-maintain lang siya sa 30 FPS kasi yun pa lang yung supported sa device na to. Same scenario lang din yung nangyari sa Poco X8 Pro na hanggang 30 FPS lang din yung nakuha natin dahil hindi pa supported yung highest frame rate settings. And yeah, yung main reason ko bakit bago pa yung chipset. Meaning nun, hindi pa to optimized dito sa ating Where with Smith, and pwede nila tong ma-fix using a update or optimization update, or kaya gawan ni Poco ng paraan like makipag-communicate kay Where with Smith at gawan ng solution itong problema na to. Kaya pagdating dito sa part na to, if naglalaro ka ng Where with Smith, hindi pa siya ganun ka-optimize pagdating dito. Pero in terms of gameplay, yakang-yaka naman yan ng Poco X8 Pro Max. Dahil yung nakuha nating temperature dito is 39 degrees Celsius. Dalawang beses din kami nag-take ng temperature, 30 minutes and also 1 hour. Same lang yung nakuha namin na result. Anyway, battery check muna tayo bago tayo magpatuloy. Meron pa tayong natitira na 89% after ng 1 hour and 4 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro. Anyway, next mo namin sinalang na game dito. By the way, take note, walang pahinga-pahinga po, sinalang agad namin yung game. At ito yung ating WUWA or Wuthering Waves. Pagdating dito, max out settings lang din ulit as usual, ultra high resolution, and then 60 FPS combo. Pagdating dito, nakakuha tayo ng decent 61 FPS as our max FPS. Then nakakuha naman tayo ng maintaining 54 to 60 FPS as our maintaining FPS. And actually, goods yung nakuha nating overall frame rate dito, and doon naglalaro nga kami, hindi ko napansin na bumababa siya ng 54 to 50 FPS, pero papitik-pitik lang naman. Napansin ko na lang yan nung nag-review na kami dito ng footage para gawin yung script ng video na to. And yeah, surprisingly, goods yun ang naging overall performance natin dito. Then, after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro dito sa WUWA, hinati ko yung pag-check ng temperature sa 30 and also 1 hour mark. And sa 30 minutes, kukuha tayo ng 42 to 43 degrees Celsius. And then sa 1 hour mark naman, pumalo lang tayo ng 42 degrees Celsius. Then, after na rin natin maglaro ng WUWA, nag-battery check na rin tayo dito dahil pumalo na sa 2 hours and 5
5 minutes yung ating overall playing time para sa extreme gaming test na to. And meron pa tayo ditong natitira na 73%. Then next naman namin sinalang dito is itong Genshin Impact. And the same lang din sa naunang dalawang game, minax out lang din naman namin yung settings neto, which is highest graphical preset settings and then 60 FPS combo, and nilaro din namin siya ng 1 oras straight. Pagdating dito, nakakuha tayo ng 61 FPS as our maximum, and then nakakuha naman tayo ng stable 60 FPS dito. Pero upon checking, nung nag-check na kami ng mga footage, nakita ko na bumababa ng 55 FPS yung mismong frame rate niya, pero papitik-pitik lang naman. Same lang din sa mga naunang game. So in overall, walang magiging problema pagdating sa Genshin Impact. And yung nakuha nating temperature dito after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, 43 degree Celsius lang. Then after din ng playing time natin dito sa Genshin Impact, nasa 3-hour mark na tayo, and meron pa tayong natitira na 60%. Anyway, walang pahinga-pahingahan. Next naman natin sinalang is itong solo leveling. Pagdating dito, syempre, very high resolution setup, 60 FPS, and then lahat ng settings pa na sumunod, min-max out na lang namin. Pagdating dito, nakakuha din tayo ng solid 61 FPS as our maximum, then nakakuha naman tayo ng maintaining 55 to 60 FPS naman in the whole gameplay. Sa post-credit scenes lang and also animation ng mga super ng skill, medyo bumababa yung frame rate niya sa 45 to 46, which is normal dahil meron mga part na nagka-cancel animation siya. Kaya pagdating dito, number base, medyo mapapansin niyo na merong fluctuation, pero in terms of performance, okay na okay. Walang magiging problema. Then, yung nakakuha ko na temperature dito after ng ilang minutong paglalaro, pumalo ng 43 degrees Celsius lang. Now, walang pahinga-pahinga again. Next naman namin sinalang dito is yung one of your most requested game, which is Endfield. And pagdating dito, syempre, sinetap lang namin sa maximum settings. Very high resolution. Very high graphics. Yung render niya naka-medium and then 60 FPS combo. Pagdating dito, nakakuha din tayo ng solid 60 FPS our maximum, and nakakuha naman tayo ng maintaining 55 to 60 FPS again. However, nung nag-review ulit din kami ng footage, doon ko rin nakita na mayroong mga panakanakang drop na nangyari, which is bumababa siya ng 48-45 FPS, pero papitik-pitik lang naman, as in bumabalik din agad, which is gaya nga lagi ng sinasabi ko, normal lang naman para sa mga gantong game, at hindi nga natin yung mapapansin kung wala tayong FPS meter. But in overall, okay yung nakuha natin na performance dito. Pero pagdating sa thermal, dun lang talaga medyo ligwak dahil pumalo ng 46 to 47 degrees Celsius yung overall temperature na nakuha natin dito sa loob lang ng ilang minutong paglalaro. Gusto ko lang linawin na ganito rin yung nakuha natin na result pagdating doon sa ating Poco X8 Pro. Kaya medyo napapaisip na ako dito sa Endfield kung okay nga ba talaga siya or optimized nga ba tong game na to. Dahil performance-wise, kaya naman pero umiinit talaga siya. Anyway, after din namin maglaro ng Endfield, pumalo na sa 4-hour mark yung ating playing time at meron pa tayo dito natitira na 34%. Anyway, after namin mag-check ng battery, next naman agad namin sinalang dito is itong Car X3. At pagdating dito, the same setup lang din as usual, 445 settings which is the default, pero sinet namin yung FPS niya sa no limit. At pagdating dito, the same ng ibang mga phone na testing ko na merong maganda in solid the performance, maintain 60 FPS, flawless at napaka-smooth. Merong mga part na bumababa ng 57, 55 which is normal, and gaya ng sabi ko, papitik-pitik lang din the same ng mga naunang game. Kaya most likely 60 FPS siya most of the time. Then after ng ilang minuto at pag-i-explore sa game na to, pumalo yung temperature natin ng 43 to 44 degrees Celsius. Now, move na tayo sa mga game na yan at usapang shooting games naman tayo. At una nating isalang dyan, itong ating Garena Delta Force. Bale, pagdating dito, sinetup natin to sa FPS priority. And para magawa yun, need nating isetup yung kanyang graphics sa smooth para ma-unlock ang 120 FPS. And yes, okay naman, na-unlock natin at nakakuha din tayo sa mismong gameplay ng 120 to 121 FPS as our max and average FPS. Pero meron pa rin naman kami mga natalaan na FPS drop dito na pumababa siya ng 115 and 110, which is pretty normal dahil bumabalik din naman agad sa 120 FPS. So basically, hindi nyo rin halos mapapansin pagdating sa overall gameplay natin dahil smooth pa rin tingnan. Anyway, after ng ilang rounds or couple rounds sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng 39 to 40 degrees Celsius lang. And after din namin maglaro ng Garena Delta Force, pumalo na sa 5-hour mark yung ating overall playing time at meron pa tayo ditong natitira na 18%. Anyway, tuloy-tuloy na natin yung paglalaro para makita natin yung overall capability natin. Next naman namin sinalang dito is itong Blood Strike, and pagdating dito, sinetup namin yung FPS namin sa extreme, yung aming resolution sa ultra, and then medium graphics setup. Pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS as our maintain FPS at merong mga panaka-naka na pagbaba sa 112, 115 which is normal gaya nga ng sabi ko kanina. Kaya pagdating sa Blood
Blood Strike, wala naman magiging problema. Goods na goods tayo, kaya hindi tayo mamumroblema in terms of overall capability ng device ito pagdating sa Blood Strike. Para sa mga Blood Strike player dyan, panalo sa inyo to. Then, after ng ilang round at ilang minuto paglalaro, nakakuha tayo dito ng 43 to 44 degrees Celsius. Next naman namin sinalang dito is itong ating Crossfire Legend. Then, pagdating dito, max out settings lang din ulit, ultra graphic setup, and then extreme frame rate. And pagdating dito, nakakuha tayo ng solid na 120 FPS as our max and also maintain FPS sa whole game natin. And hindi lang isang beses kami naglaro dito, couple rounds din yan. At yeah, same result na din yung nakuha at hindi siya bumaba. Pagdating dito, nakakuha tayo ng 37 to 38 degrees Celsius after ng couple rounds ang paglalaro dito. And basically, goods yung thermal na nakuha natin. Now, next naman nating nilaro dito is itong ating PUBG Mobile. And pagdating dito, the same lang din sa Grenade Delta Force, pinariority natin yung FPS settings. Kaya sinetup namin yung graphics sa super smooth para ma-unlock yung ating ultra extreme FPS. And hindi naman tayo binigo ni Poco X8 Pro Max dahil nakakuha na tayo dito ng 120 FPS, which is nice result. Then, nung nag-check kami ng footage, the same lang din ng ibang mga phone na testing ko before, bumababa siya ng 115 FPS, pero goods na goods naman yung naging overall performance nito, kaya hindi mo talaga mapapansin. So, pagdating dito, goods yung ating overall performance. And after din ng ilang rounds at couple minutes sa paglalaro dito, meron tayong natala na 40 degrees Celsius. And after din ng PUBG Mobile, dyan na rin tuluyan nagtapos yung ating extreme gaming test para sa ating Poco X8 Pro Max. And sa loob yan ng 6 hours and 2 minutes na playing time sa tuloy-tuloy na paglalaro. And based sa mga result na nakuha natin, ito yung conclusion ko at mga dapat yung tandaan if ever na bibili kayo Poco X8 Pro Max. Let's address muna yung elephant, kanyang 8,500 mAh battery capacity. Pagdating sa nakuha nating resulta dito, actually hindi na rin naman ako nabigla na aabot yan ng 6 hours plus. Pero kung ihahambing ko yan sa ibang mga phone na testing ko before, lang na iba na merong 7,000 to 7,000 plus mAh battery capacity lang, almost ka-level lang or kadikit lang ng phone na to yung performance ng battery nila. Na rin papasok yung sinabi ko dun sa ating after 1 month review nitong ating Poco X8 Pro Max na which is yung kanilang power efficiency. So need lang talaga ng konting improvement and also tweaking ni Poco dito para mas ma-maximize natin yung paggamit ng power para hindi tayo makakuha ng gantong result. Pero gusto ko lang linawin, good result yan. 6 hours and 2 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro is not a joke. Kayang-kaya niyan tumagal in a whole day sa tuloy-tuloy na paglalaro at kayang-kaya niyo makapag-grind dito ng rank if ever na iyan yung gagamitin ninyo. Walang magiging problema. Pagdating naman sa performance and also optimization, nakita naman natin na goods yung naging overall gaming capability ng device na to. Yung Dimensity 9500S, kahit bago, okay na okay yung nakuha niyang resulta kasi mo sa mga game na max out naman natin yung maximum FPS. Pero, hindi pa rin natin may kakaila na meron pa rin talaga mga games na hindi pa supported or hindi pa na sinusupport yung maximum FPS na meron yung game nila dito sa chipset na ginamit sa X8 Pro Max. Which is for me, understandable. Basta mapifix lang din naman agad. Walang magiging problema, lalo na pagdating sa mga heavy game. Kaya para sa akin, in terms of raw performance, andun na ang X8 Pro Max. Pero in terms of optimization, meron pa talagang need na mga part na i-optimize dito. Kaya, yeah, do the thing po ko kung ako yung tatanungin. And then last, pagdating naman sa thermal, actually, hindi natin may kakaila na talagang umiinit itong device na to. Pero unlike sa Poco X8 Pro, okay lang yung thermal na nakuha natin dito. Medyo goods pa rin naman. Talagang uminit lang siya sa infield na pumalo ng 47 degrees Celsius. So pagdating sa part na yon, need pa rin talaga natin gumamit ng phone cooler or mag-adjust ang graphic settings. Pero for me, yung pinaka-the best solution dyan, bumili talaga tayo ng phone cooler dahil for sure, merong mga times na mapapasarap tayo ng paglalaro. Actually, hindi na rin naman ako bigla na magkakaroon tayo ng gantong trade-offs dahil para sa value na kayang ibigay ng Poco X8 Pro Max, meron talagang magiging part or instances na liligwak siya doon. And dito nga sa part na to is yung kanyang thermal pero hindi naman ganon kaseryoso kung ako yung tatanungin. Pero at the end of the day, meron pa rin talagang room of improvement itong ating Poco X8 Pro Max kaya I hope kahit sa software update ma-fix nila to. So in summary, ito yung naging overall conclusion ko and final verdict sa device na to. Kung bibilhin nyo to as your gaming phone
phone, pwedeng-pwede naman. Pero lagi nyo tatandaan na kinukulang pa talaga siya pagdating sa optimization. Kaya yun na rin yung main reason kung bakit hindi na ako nag-testing dito ng emulated game. Dahil kung dito pa lang sa part na to, hindi na ganun ka-optimize for sure. Kahit dun sa ating emulated game, same result lang din yung makukuha natin. But in overall, pagdating sa raw performance ng device na to, kitang-kita natin na nandun ang Poco X8 Pro Max. But yun nga, optimization pa rin yung kalaban nila at the end of the day. Pero kung makikita naman natin sa mga well-optimized sa game dyan, kitang-kita naman natin na kaya niyang i-pull off yung pinaka-maximum na FPS na kaya nilang ibigay, which is I like. Sama pa natin yung usapang specs over price ratio, definitely one of the best choice ngayon ang Poco X8 Pro Max. And kung naghahanap kayo ng justification or gustong i-justify yung cravings inyong bumili ng isang Poco X8 Pro Max, ang sagot ko dyan oo, sulit bilhin at okay na okay tong phone na to. Pero for discounted price. Kasi kung aangat yung presyo nito sa 23 to 24,000 pesos, konting couple thousand of pesos na lang, dagdag na lang ng konti, Poco F8 Pro na definitely way more better dito sa device na to. Anyway, yun lang muna sa ngayon at mag-iiwan nga pala ako dito ng dalawang review video na masasabi kong kasing lakas or kadikitan ng Poco X8 Pro Max or mas maganda sa Poco X8 Pro Max. Check nyo ang dalawang yan, for sure magugustuhan nyo yan.